Magandang araw po sa lahat ng masugid naming listeners. Ito po muli si DJ Max. Halina kayo. Samahan ninyo akong simulan ang kwentong pag-ibig ni na Emil at Jonas. Dear DJ Max, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Emil. Tubong Nueva Ecija po ako, pero sa Maynila ako nag-aaral ng nursing. Noong mga panahong yun, bihira lang ako makauwi sa amin sa San Antonio dahil abala ako sa duty, exams at kung ano-ano pang requirements sa school. Kaya kapag may bakasyon, excited akong umuwi. Gusto ko lang makapagpahinga, makakain ng luto sa bahay at makasama ulit ang tatay ko. Nag-iisa po akong anak, DJ Max. Matagal nang wala ang nanay ko. Kaya kami lang talagang dalawa ni Papa ang magkasama sa buhay. Sanay akong kami lang. Sanay akong pag-uwi ko, siya ang sasalubong sa akin sa bahay. Siya ang magtatanong kung kumain na ako at siya rin ang magrereklamo kung bakit ang payat ko na naman. Pero noong isang bakasyon ko, may nadatnan akong hindi ko inaasahan. Pagdating ko sa bahay, kakababa ko pa lang ng bag ko nang may lumabas na lalaki mula sa kusina. Halos kaedad ko lang siya, pero mas matangkad ng kaunti. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at shorts at may hawak siyang baso ng tubig. Natigilan ako. Ganon din siya. Siya ang unang nagsalita. Ikaw si Emil? Napakunot ang noo ko. Oo, ikaw. Bago pa siya makasagot, lumabas si Papa mula sa likod ng bahay. Emil anak, dumating ka na pala. Lumapit siya sa akin at kinuha ang bag ko. Pero imbes na magtanong tungkol sa biyahe o magkumustahan muna kami, ang tingin ko ay bumalik agad sa lalaking nakatayo sa may kusina. Pa, sabi ko, sino siya? Saglit na natahimik si Papa na parabang doon lang niya naalala na hindi pa pala niya na ipapaliwanag sa akin ng lahat. Si Jonas anak, sagot niya. Dito muna siya sa atin titira. Titira? Ulit ko. Anak, ipapakiusap ko sana muna to sa'yo ng maayos. Kaso biglaan din ang nangyari. Wala na kasi siyang ibang mauwian. Tinulungan ko lang siya. Tumingin ako kay Jonas. Tahimik lang siya. Hindi siya nakikialam sa usapan namin. Pero halata sa mukha niya na naiilang din siya. Tinutulungan na paano? Tanong ko. Huminga ng malalim si Papa bago sumagot. Inampon ko siya. Hindi agad pumasok sa isip ko ang sinabi niya. Ampon? Pa, seryoso ka? Tanong ko. Tumango naman si Papa. Oo anak. Napatingin ako ulit kay Jonas. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Gulat, inis, pagtataka, halo-halo. Hindi naman sa ayaw kong tumulong si Papa. Pero ang hirap tanggapin na uuwi ka sa bahay ninyo. Tapos may bago ka ng kasama sa pamilya na ngayon mo lang nakilala. Bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin pa? Tanong ko kay Papa. Balak ko naman sabihin na hindi lang talaga ako nakahanap ng tamang timing. Pa, nasa Maynila lang ako. Pwede niyo akong tawagan. Napatigil si Papa. Alam niyang may punto ako. Si Jonas naman ay marahang naglagay ng baso sa mesa. Pasensya na. Kung magiging problema ako, pwede naman akong... Hindi naman ikaw ang kausap ko. Mabilis kong sabi. Napatingin siya sa akin at doon ko napansin na hindi galit ang mukha niya. Mas mukha siyang napahiya. Bigla akong nakonsensya. Hindi naman niya kasalanan. Hindi naman siya ang nagpumilit na dalhin siya rito. Kung may dapat akong kausapin, si Papa yon. Huminga ako ng malalim at pinakalma ang sarili ko.
Hindi ko sinasabing ayoko sa kanya pa. Sabi ko nang mas mahina. Nagulat lang ako. Umuwi ako nang alam ko tayo lang dito. Tapos bigla akong malalaman na may bago na pala akong kapatid. Natahimik si Papa. Si Jonas naman ay umiwas ng tingin. Hindi ko naman hinihingi na tawagin mo agad siyang kapatid. Sabi ni Papa. Ang gusto ko lang naman, bigyan mo siya ng chance. Mabait na bata si Jonas, masipag. Wala siyang ibang pamilya na maayos na tatanggap sa kanya. Napatingin ako kay Jonas. Tahimik pa rin siya. Hindi siya mukhang mayabang, hindi rin mukhang maghihimasok. Sa totoo lang, kung pagbabasahan ko ang itsura niya noon, mas mukha pa siyang nahihiya kaysa sa akin. Kaya kahit mabigat sa loob ko, tumango na lang ako. Sige, wala naman na ako magagawa dahil nandito na siya, sabi ko. Emil, saway ni Papa. O ano, totoo naman ah. Doon muling nagsalita si Jonas. Okay lang po tito. Napatingin sa kanya si Papa. Papa ang itawag mo sa akin. Sinabi ko na sa iyo yan. Bagyang ngumiti si Jonas pero halatang hindi pa siya sanay. Opo pa. Ewan ko kung bakit. Pero may kumirot sa dibdib ko nang marinig ko yon. Hindi dahil sa galit. Siguro dahil sa buong buhay ko, ako lang ang tumatawag kay Papa ng ganon. Ako lang ang anak. Ako lang ang inuuwian niya. Tapos bigla, may kahati na ako. At doon nagsimula ang lahat, DJ Max. Hindi sa pagmamahal, hindi sa lihim, kundi sa simpleng pagkailang. Sa unang gabing yon, sabay kaming kumain. Si Papa ang mas maraming kwento, habang kami ni Jonas ay tahimik lang sa magkabilang gilid ng mesa. O Emil, kumusta ang nursing mo? Sabi ni Papa habang nagsasandok ng kanin. Okay naman po, nakakapagod lang. Natural lang yan. Gusto mo yan, di ba? Tumango ako. Opo. Tumingin si Papa kay Jonas. Si Jonas, magaling din yan sa bahay. Marunong magluto, marunong sa bukid, marunong mag-ayos ng kung ano-ano. Napatingin ako kay Jonas. Talaga? Bagya siyang ngumiti. Konti lang, mainihin na pagkasagot niya. Natawa si Papa. Pareho kayo. Pareho kayong tahimik kapag bago pa lang. Hindi ako tahimik pa, sagot ko. Pinipili ko lang ang kinakausap ko. Doon napatingin sa akin si Jonas. Hindi ko alam kung nainsulto ba siya o natawa, pero may bahagyang ngiti sa labi niya. Okay lang, sabi niya. Hindi mo naman kailangan na kausapin ako kung ayaw mo. Hindi ko alam kung bakit parang ako ang napahiya sa sagot niya. Hindi ko naman sinabi na ayaw kitang kausapin. Pero parang ganun. Jonas! Saway ni Papa pero natatawa. Napatingin kami sa isa't isa. Sandali lang yon. Pero dun ko unang naramdaman na hindi pala siya madaling maasar. Tahimik siya, oo, pero hindi siya mahina. At siguro, yun ang dahilan kung bakit unti-unti akong naging komportable sa kanya. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Magkasama kami noon sa iisang kwarto, sa bahay namin. Hindi naman kalakihan ng mga silid. Kaya nung umuwi ako, dun na rin ako pinatulog ni Papa sa kwartong ginagamit ni Jonas. Wala naman akong iniisip na masama nung una. Sa isip ko, pareho naman kaming lalaki. At sabi nga ni Papa, pamilya na siya. Pero iba pala kapag alam mong may tinatago ka
sa sarili mo. Nakahiga na ako nun sa kama. Kunwari ay nagbabasa ako ng reviewer ko sa nursing. Pero ang totoo, pagod na ako sa biyahe at sa dami ng inaaral ko. Tahimik ang buong bahay. Si Papa, tulog na sa kabilang kwarto. Ako naman, pilit na nagpapaantok kahit hindi pa talaga dalawin ng antok. Doon bumukas ang pinto. Napatingin ako at halos maputol ang hininga ko nang makita kong pumasok si Jonah sa silid na nakatapis. Nakatuwalya lang siya sa baywang. Basa pa ang buhok niya. May ilang patak pa ng tubig sa balikat niya at halatang kakagaling lang niya sa pagligo. DJ Max, walang nakakaalam sa tunay kong pagkatao, kundi ang malalapit ko lang na kaibigan sa Maynila. Sa kanila ko lang kaya maging totoo. Sa bahay, ibang Emil ang ipinapakita ko. Mas tahimik, mas kontrolado, mas maingat na kumilos at magsalita. Hindi pa ako handang aminin kay Papa kung sino talaga ako. Pero minsan, naiisip ko, baka may ideya na rin siya. Baka alam niya, pero hinahayaan niya lang akong magsalita kapag kaya ko na. Pero nung gabing yun, kay Jonas ako natakot. Dahil sa isang simpleng pagpasok niya sa kwarto, halos mabisto na ako sa sarili kong reaksyon. Nandito ka pala. Sabi ni Jonas nang makita niya ako. Parang siya pang nagulat. Mabilis akong umiyos ng tingin at kunwari inayos ang hawak kong reviewer. Ayos lang, magbihis ka na. Sabi ko, pilit na pinapalalim ang boses ko. Hindi ko alam kung napansin niya ang kaba ko. Pero naramdaman kong hindi agad siya gumalaw. Parang nakatingin lang siya sa akin. Ayos lang ba na dito ako magbihis? Tanong niya. Napahigpit ang hawak ko sa papel. Dapat sinabi kong lumabas muna ako. Dapat sinabi kong sa banyo na lang siya magbihis. Pero dahil ayokong mahalata niyang naiilang ako, pinilit kong kumalma. Wala namang mali siya, di ba? Sagot ko. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Sabi nga ni Papa, kapatid kita. Ilang segundo siyang natahimik. Narinig ko siyang huminga ng mahina, na parang pinipigilan ng pagtawa. Ganun ba? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Ano? Wala lang, sagot niya. Ang seryoso mo kasi magsalita. Alangan naman matuwa ako habang nakatapis ka lang ng tuwalya. Doon siya natawa ng mahina. Ako naman, lalo akong nainis sa sarili ko dahil parang mali ang pagkakasabi ko. Para akong nagmamalinis na hindi naman dapat. Relax, magbibihis lang ako. Hindi naman kita agawan ng kama, sabi niya. Hindi naman yun ang iniisip ko. Natigilan ako. Hindi ako kaagad nakasagot. Dahil ang totoo, hindi ko rin alam kung anong iniisip ko. O baka alam ko pero ayokong aminin kahit sa sarili ko. Kaya yumuko na lang ako at nagkunwari na nagbasa ulit. Basta bilisan mo, sabi ko. Bakit? Nailang ka ba? Mabilis akong napatingin sa kanya. Hindi. Bagya siyang ngumiti. Hindi raw. Jonas. Oh, huwag ka makulit. Hindi naman ako makulit Nagtatanong lang. Ang dami mong tanong. Ang bilis mo kasing kabahan. Doon ako nawala ng imik. Hindi ko alam kung biro lang yon o may napansin na talaga siya. Pero tumama sa akin ang sinabi niya. Para akong biglang nahuli kahit wala pa naman siyang direktang sinasabi. Hindi ako kinakabahan. Tanggi ko. Lumapit siya sa aparador at kinuha ang damit niya. Sige, yan ang sabi mo Pero sa tono ng boses niya, alam kong hindi siya naniniwala. Tumalikod ako at humarap sa pader.
Magbihis ka na nga. Akala ko ba walang mali siya? Wala nga. Mabilis kong sagot. Bakit ka tumalikod? Napapikit ako sandali. Respeto ang tawag dun. Hindi na umimik si Jonas, DJ Max. Akala ko, tapos na ron ang tensyon. Akala ko, kapag tapos na siyang magbihis, tatahimik na ang gabi at makakatulog na ako ng maayos. Pero nagkamali ako. Ilang sandali lang, naramdaman kong gumalaw ang kama. Napapikit ako ng mas madiin nang humiga siya sa gilid ko habang nakatalikod pa rin ako sa kanya. Hindi niya man ako hinahawakan. Hindi rin siya nagsasalita. Pero dahil magkalapit kami, naamoy ko ang bango niya. Yung amoy ng sabon na ginagamit namin sa bahay. Halo sa bagong ligo niyang katawan. Doon na naman ako kinabahan. Napakabisi mo naman, sabi niya mula sa likod ko. Pinilit kong gawing normal ang boses ko. Siyempre, health ang hawak namin kaya puro aral. Pag naging nurse ka, dapat ikaw mag-alaga sa akin. Doon ako napaharap sa kanya. At doon kami nagkatitigan, DJ Max. Doon ko rin napagtanto na hindi lang pala maganda ang katawan ni Jonas. May tsura rin pala siya. Kahit yata 3 beses akong mas maputi. Kaysa sa kanya, hindi ko may kakaila na may dating siya. May kakaiba sa titig niya. Tahimik pero parang may gustong sabihin. At doon, mas lumapit pa siya sa akin. Mas malapit. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang sumunod na nangyari. Parang saglit lang akong natulala. Tapos nang bumalik ang ulirat ko nahuli ko na ang sarili kong nakatitig sa kamay niyang gumagalaw sa pagitan naming magkadikit. Ramdam ko ang init ng hininga niya dahil halos dumikit na siya sa akin. Ang dibdib ko parang gustong kumawala sa sobrang lakas ng kabog. Alam kong mali. Alam kong hindi dapat. Pero sa mga oras na yun, DJ Max, parang hindi ko na alam kung paano pigilan ang sarili ko. Ano, masarap ba? Tanong ni Jonas, halos pabulong habang nakatitig sa akin. Napapikit ako, pero hindi ako nakasagot. Mas lalo siyang lumapit. Gusto mo ba yung mabilis? Doon ko kinagat ang labi ko para pigilan ang sariling boses. Gusto kong sabihin na tumigil siya. Gusto kong sabihin na mali ito. Gusto kong maalala si Papa na nasa kabilang kwarto lang at si Jonas ang lalaking dapat kapatid ang tingin sa akin. Pero wala akong nasabi. Wala akong nagawa kundi manatili ron. Habang unti-unting nilalamon ng kaba, hiya at kakaibang init ang buong katawan ko. Emile, bulong niya. Dahan-dahan akong napatingin sa kanya. At sa titig niyang yun, DJ Max, alam kong may hangganan na kaming nalampasan. Sa gabing yun, halos pigil ang bawat hininga ko habang nararamdaman ang isang bagay na noon ko lang naranasan. Kakaibang pakiramdam. May halong sakit, kaba, hiya. Pero may init din na parang gusto kong balikan. Kahit alam kong hindi dapat. Hindi ko maipaliwanag ng maayos, DJ Max. Ang alam ko lang, nung gabing yon, pinaramdam sa akin ni Jonas na ako lang ang nakikita niya. Na ako lang mahalaga sa kanya sa loob ng kwartong yon. Sa bawat lapit niya, sa bawat bulong niya ng pangalan ko, unti-unti akong nawala ng lakas para pigilan ang sarili ko. At mula noon habang bakasyon ako, halos hindi na kami naawat na dalawa. Sa kusina, sa CR, sa sala, o kahit sang sulok ng bahay na maabutan kaming walang nakakakita. Doon kami nagtatagpo. Laging may kaba, laging may takot na baka biglang lumabas si Papa o may dumating na kapitbahay. Pero kahit ganun, paulit-ulit pa rin naming ginagawa. Minsan,
Habang naghuhugas ako ng plato, bigla na lang siyang tatayo sa likod ko. Jonas, bulong ko. Halos hindi gumagalaw. Baka makita tayo ni Papa. Sandali lang, sagot niya. Lagi mo sinasabi yan eh. Ilay ka rin namang pumapayag. Doon ako natatahimik. Dahil totoo. Kahit ilang beses kong sabihin sa sarili kong mali. Kahit ilang beses kong ipaalala. Sa mata ni Papa ay magkapatid kami. Hindi ko pa rin kayang umiwas kapag siya ang lumalapit. Para akong naubusan ng dahilan kapag naririnig ko ang boses niya. Para akong nakakalimot sa lahat kapag hawak niya na ako. Pero bawat saya na nararamdaman ko, may kapalit na takot. Takot na mabuking kami at takot na masaktan si Papa. Takot na baka para kay Jonas, tawa lamang ang lahat. Habang ako, unti-unti nang nahuhulog ng tuluyan. Hanggang sa natapos ang bakasyon, ayokong aminin DJ Max pero nung araw ng alis ko pabalik ng Maynila, mabigat ang dibdib ko. Parang ayokong sumakay ng bus. Parang gusto ko pang magpaiwan kahit alam kong kailangan kong bumalik sa pag-aaral. Nasa terminal na ako noon. Bitbit ang bag ko habang si Papa naman ay paulit-ulit na nagpapaalala sa akin. Mag-iingat ka doon, naka, sabi ni Papa. Huwag ka masyadong magpupuyat. Kumain ka sa tamang oras. At kapag kailangan mo ng pera, tumawag ka kaagad. Opo pa, sagot ko. Alam ko na po yan. Alam mo nga, pero hindi mo naman ginagawa. Napangiti ako ng konti. Nurse po ang inaaral ko pa. Alam ko paano alagaan ang sarili ko. Mas magaling pa rin ang tatay mo sa paalala. Natawa ako ng mahina pero nawala rin kagad ang ngiti ko nang mapatingin ako sa likod niya. Nandun si Jonas. Tahimik lang siyang nakatayo. Hawak ang isa kong maliit na bag. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya masyadong tumitingin sa akin. Pero ramdam kong mabigat din ang pakiramdam niya. Jonas, iabot mo nga yung bag ni Emil. Tawag ni Papa. Lumapit siya at iniabot sa akin ang bag. Nagkadikit ang mga daliri namin nang kunin ko yun. Saglit lang yun pero sapat para bumalik sa isip ko lahat ng nangyari sa pagitan namin noong bakasyon. Mag-iingat ka. Mahina niyang sabi. Tumango ako. Ikaw rin. Magte-text ka pagdating mo, ha? Oo, siguraduhin mo. Napatingin ako sa kanya. Gusto kong sabihin na huwag niya akong kausapin ng ganon sa harap ni Papa. Gusto kong pagalitan siya dahil baka makahalata si Papa. Pero hindi ko nagawa. Dahil sa totoo lang, gusto kong marinig yun. Gusto kong maramdaman na kahit aalis ako, hahanapin niya pa rin ako. At dun, DJ Max, sumakay ako ng bus. Habang unti-unti itong umaandar palayo sa terminal. Halos maluha ako sa lungkot kahit hindi pa man ako nakakalayo. Nakita ko pa si Papa na kumakaway sa labas habang si Jonas naman ay tahimik lang na nakatayo sa tabi. Hindi siya kumaway pero nakatingin siya sa akin at sapat na yon para lalo akong masaktan. Dahil alam kong pagdating ko sa Maynila, babalik ako sa dati kong buhay. Sa school, sa duty, sa puyat, sa mga reviewer at exam. Pero may parte sa akin na may iwan sa San Antonio. May iwan sa bahay namin. May iwan sa iisang kwartong pinagsaluhan namin ng lihim na hindi dapat nagsimula. Lumipas sa mga buwan, DJ Max. Pero isang araw, tumawag si Papa. Akala ko normal lang. Akala ko tatawag lang siya para kumustahin ako. Paalalahanan na kumain sa oras o sabihin magpahinga naman ako kahit sandali.
Kaya sinagot ko kagad ang tawag niya habang nasa boarding house ako. Nakaupo sa gilid ng kama at nag-aayos ng mga notes ko. Hello pa? Adak, kailan ka ulit makakauwi rito? Bungad niya na masaya ang boses. Napangiti ako ng konti. Bakit po? Nami-miss niyo na ba ako? Oo naman, pero may magandang balita rin. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan. Ano po yun? Narinig ko siyang tumawa ng mahina sa kabilang linya. Umuwi ka rito, anak. Ipapakilala raw ni Jonas ang asawa niyang si May. Natigilan ako. Parang may biglang kumalat na asido sa sikmura ko. Pero hindi agad pumasok sa isip ko ang sinabi ni Papa. Asawa? Ulit ko. Oo. Masayang sagot ni Papa. Buntis yun. Magiging tito ka na, kaya umuwi ka ha. Hindi ako nakapagsalita. Para akong nawala ng boses, DJ Max. Nakatingin lang ako sa notes ko, pero wala na akong mabasa kahit isang letra. Paulit-ulit lang sa isip ko ang sinabi ni Papa. Opo pa. Sagot ko kahit halos hindi ko na kayang magsalita. Titingnan ko pang schedule ko. Pero ang totoo, DJ Max, hindi ko na hinintay pang lumuwag ang schedule ko. Umuwi ka agad ako nang malaman ko yon. Hindi dahil excited ako makita ang babaeng buntis sa anak ni Jonas. Hindi rin dahil masaya akong magiging tito. Gaya ng sabi ni Papa. Umuwi ako dahil kailangan kong makita si Jonas. Kailangan kong marinig sa kanya mismo kung totoo ba ang lahat. Pagdating ko sa bahay, sinalubong kagad ako ni Papa. Mabutit nakauwi ka na, anak. Sabi niya habang kinukuha ang bag ko. Nasa loob sila, pinaghahandaan ko nga ng merienda. Sila? Tanong ko, kahit alam ko ng sagot. Oo, si Jonas at si May. Parang may kumurot sa dibdib ko nang marinig ko ang pangalan niya. Pagpasok ko sa sala, nakita ko siya. Si Jonas. Nakaupo siya sa tabi ng isang babae. Maganda si May, DJ Max. Simple ang itsura, mabait ang muka, at kita sa tiyan niya na buntis nga siya. Nang makita ko, ngumiti agad siya. Ikaw siguro si Emil, bati niya. Madalas kang ikwento ni Jonas. Napatingin ako kay Jonas. Hindi siya ngumiti. Nakatitig lang siya sa akin na para bang siya rin ay hindi alam kung paano kikilos. Pinilit kong ngumiti kay May. Oo. Ako si Emil. Nice to meet you, sabi niya. Tumango ako. Nice to meet you rin. Pero sa loob ko, DJ Max, parang dinudurog ako ng buhay. Dahil habang nakaupo sila ron, para silang totoong pamilya. Para silang may pwedeng ipagmamalaki sa lahat. Si May, pwede niyang hawakan sa harap ni Papa. Pwede niyang kausapin ng walang tinatago. Pwede niyang ipakilala bilang babae ng buhay niya. Samantalang ako yung dapat tumayo sa harap nila at magpanggap na kapatid. Ako yung dapat ngumiti kahit gusto ko nang umiyak. Ako yung dapat maging masaya kahit ako mismo ang unti-unting nauubos. Nang makahanap ako ng pagkakataon, pumunta ako sa likod ng bahay. Ilang minuto lang lumipas, sumunod si Jonas. Emil, tawag niya. Hindi ka agad ako lumingon. Bakit hindi mo sinabi? Tahimik siya. Tinatanong kita, Jonas. Bakit hindi mo sinabi? Hindi ko alam kung paano eh. Napatawa ako ng mahina pero walang saya yon. Pero alam mong bumalik sa akin. Alam mong tawagan ako. Alam mong sabihin na namimiss mo ako habang may babae ka palang binubuntis. Hindi ko ginustong saktan ka. Pero sinaktan mo ako. Doon siya natahimik.
Humarap ako sa kanya. Ano ba ako sa'yo? Hindi siya kaagad sumagot. At yun palang DJ Max, sagot na. Napailing ako. Lihim lang, di ba? Emil, lihim lang ako sa'yo. Ulit ko. Kapag walang nakakita, ako ang hinahanap mo. Pero kapag kaharap na ang mundo, siya ang kaya mong piliin. Nakita kong kumirot ng mukha niya. Pero hindi sapat yon para gumaan ang loob ko. May anak na ako, Emil. Mahina niyang sabi. Alam ko. Hindi ko siya pwedeng iwan. Alam ko rin. Pero hindi ibig sabihin nun na wala ka ng halaga sa akin. Doon ako mas nasaktan. Dahil kahit mali, kahit nakakahiyang aminin, yun pa rin ang gusto kong marinig. Na may halaga ako. Na hindi lang ako naging pampalipas oras. Na kahit hindi ako ang pinili niya, hindi naman ako basta wala. At doon ko naintindihan kung gaano ako kahina pagdating sa kanya. Dahil kahit masama ang loob ko, kahit alam kong niloko niya ako, kahit nakita ko na mismo ang babaeng may dinadala niyang anak, pumayag pa rin ako sa setup namin. Pumayag akong manatiling lihim. Pumayag akong maging parte ng buhay niya na hindi pwedeng malaman ni Papa at ni May o kahit na sino. Pumayag ako kahit alam kong sa bawat paglapit niya sa akin, may mas lalong nasasaktan. At ang pinakamasakit, DJ Max, hindi ko masabing siya lang ang may kasalanan. Dahil ako rin, pinili kong manatili. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung pagmamahal pa bang tawag dito o katangahan. Hindi ko alam kung biktima ba ako ng sarili kong puso o kasabwat ako sa sakit na alam kong darating. Ang alam ko lang, minahal ko si Jonas. Minahal ko siya sa parang hindi ko kayang ipagmalaki at hindi ko rin kayang bitawan. Kaya hanggang dito na lamang po ang aking kwento, DJ Max. Hindi ko alam kung may aral ba rito. Ang alam ko lang, may mga lihim palang kahit gaano mo itago. Ikaw pa rin ang unang nasisira. Salamat po, DJ Max. Ito po muli, si Emil. Kumusta po? May mga nasaktan ba sa kwento natin ngayon? Sana ay kinapulutan niyo po ng aral ang tampok na kwento ni na Emil at Jonas. Mag-leave ng comments po kayo dito at para ma-shoutout po namin kayo sa susunod nating video. Muli po, ito po si DJ Max. Nagpapasalamat sa lahat ng nakinig hanggang dulo. Pag ako'y binibiro mo, ang lahat ng yan sa aking totoo. Mga titig mo ay tumutunaw sa puso ko. Pag ako'y nasa tabi mo, ay kay lakas ng kaba sa dibdib ko. Ang hiling ko lang, sana'y malaman ng puso ko'y sawa na sa biruan. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglingap, dahil habang tumatagal ay lalo kong natututunang magmahal. Baka masaktan lang.
sa biruan.